Hello everyone! It's Tuesday once again and welcome po dito yan sa inyong Bible Study online. And this is Solution with Laverne Duhot. And of course, that's me. Ako po inyong kasama at patuloy kang sasamahan hanggang mamaya. At tayo po ay pagsasaluhan natin ang kabutihan ng Diyos. At sa loob po ng maraming minuto, tayo po ay sabay-sabay na matuto. And of course, I would like to thank yung atin pong awiting na pakinggan na naghatid sa atin sa oras na 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Yan po ay awiting hango sa Papuri 17 mula kay Mr. Monespia. Ito'y naganap. At ito nga po yung nagaganap po sa ngayon. At patuloy po nating nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon na atin pong pagsasaluhan. Once again, dito po yan sa inyong Bible Study Online Solution with Laverne Duhot kung saan po ay naghahatid tayo ng tugon sa mga tanong na ating buhay. At ang sagot po, yung tugon na ating paghuhugutan ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. But of course, before we move on sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan, gusto ko munang batiin ng happy birthday. Lahat ba sila, Mami, ay birthday? Today, si Sister Jessie May Vitales. Yan, happy birthday. And of course, si Sister Morena Silapan at si Inay Linda Magadia. Yan, ako maraming salamat po sa Panginoon at kayo po ay nagdiriwang na inyong kaarawan. Isa pong napakagandang pagkakataon para pasalamatan po natin ang Panginoon sa dagdag na edad. Yan. So kapag tayo pinadaragdagan ng edad, dapat po talagang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. And of course, gusto din po natin batiin lahat ng ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig naroroon. At of course, dito po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, isa mapagpalang gabi po sa ating lahat because we're coming to you live every Tuesday night at 7:30. Samantala, sa ibayong dagat, ay tayo po napapanood via our Facebook Live and of course sa ating YouTube channel. And paalala ko lamang po sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon via our YouTube channel and sa atin pong Facebook Live. Do not forget to like, follow, and share, and of course, subscribe para nang sa gayon ay mas marami pa po ang naaabot at mapagpala po ang inyong mga kaibigan, kakilala, at mga kapamilya. And of course, huwag nyo rin po kakaligtaan to hit the notification bell so that you won't miss an episode. Samantala, ay gusto ko muna ng pasalamatan at batiin po ang lahat ng ating mga kaibigan na kasama natin online. Of course, see you this coming Sunday, Brother Ver Cuevas. Maraming salamat po sa mga kaibigan natin sa Taytay, ating po mga kapatiran sa The Gospel of Grace and Truth. Yan. Maraming salamat mga kaibigan. And miss na namin kayo. And see you this coming Sunday for our Solution 101. And of course, binabati natin sila Sister Sally and Brother Joel Rayo. Salamat po for joining us once again tonight. Salamat din kay Sister Maylene de la Cruz Gale, sila Sister Norma Vitales na alam ko nasa Philippines ngayon, nagbabakasyon. Hello Sister Norma, we hope to see you soon. Alam kong medyo malayo ang inyong kinalalagyan ngayon sa Las Piñas, pero I pray that one day, soon, tayo po ay magkikita sa church. Yes, maraming salamat at binabati rin natin blessed evening din po sa inyo. Brother Antonio Adarlo Baliwag, salamat po for joining us tonight. Nandiyan din si Sister Carmela Bernardo Gurion, mapagpalang gabi po sa ating lahat. And binabati rin natin si Sister Marie, bago na naman ang name niya ngayon. Trinidad Casojo, aka Rosemary Casojo. Yan. We hope to see you at makadalaw ka sa church. And of course, binabati natin si Sister Presi Antonio. Thank you po for joining us tonight. At syempre kay Ate Ina na kasama natin every Tuesday at kay Kuya Gab. Thank you po for joining us tonight. At napakarami pa po natin mga kaibigan na kasama, of course, si Brother Willie. Salamat po. At kayo kasama namin si Brother Jason Encarnacion at kay Ate Nika na alam ko kasama rin po niya at nakaka-jamming natin. Of course, Sister Tess, Dionela Estanislao, at marami pang iba. At binabati ko rin po si Sister Leonila Bautista Buenafe. Well, kaibigan, hanggang mamaya po ay basta't meron tayong pagkakataon, babatiin po natin lahat ng ating mga kaibigan. But for now, gusto ko muna pong ibigay po sa inyo yung ating question
for this evening. Pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano? So, what do you think? Pwede bang maging disipulo or disciple ang isang taong hindi pa Kristiyano? Well, gusto ko po sana maging interactive po yung ating huntahan, yung ating pag-aaral. So, pwede pong ilagay ninyo sa ating comment section yung inyong sagot. Pwedeng yes lang or no. Pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano? Pag-usapan na po natin at alamin natin ang sagot mula sa salita ng Panginoon. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. At syempre pa, nagbabalik po tayo sa ating programa. As promised, pag-uusapan na natin at bibigyan na po natin ng tugon ang ating katanungan. For tonight, once again, this is our question. Dito po yan sa Solution with Laverne Duhot, ang atin pong online Bible study. Pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano? So, kapatid, kaibigan, kung ano man po ang inyong mga sagot, pakilagay po sa ating comment section. Pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano? Pwede nyo lagay din po yung sagot ninyo. Yes, pwede. Ano yung dahilan po ninyo? Hindi. Hindi pwede. Ano po yung dahilan ninyo? Pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. At sa atin pong pag-aaral na ito, dalahin ko po ay magbigay po ito ng linaw sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya nang sa gayon ay hindi po tayo naiisahan ng kalaban. Ika nga nakasabihan ay lamang ang may alam. Lagay niyo po sa ating comment section. Lamang ang may alam. At ikaw yan. Kasi ikaw ay kasama namin at talaga naman naglalaan ng inyong oras every Tuesday night para mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. So kaibigan, bago po tayo magtuloy-tuloy at sagutin yung ating katanungan, I would like to encourage you as a believer. I would like to invite you to be part of a local church in your community because the Word of Christ functions best in the context of a local church na ika nga napapag-ministeran po kayo ng salita ng Panginoon kung kayo po ay kabilang sa isang local church. Dapat meron po tayong home church. Bilang mga mananampalataya, of course, nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, we now belong to a tinatawag na universal church. But as a believer, para po tayo ay merong mga kapatiran, lumalago sa ating pananampalataya, ay you must be part of a home church, local church sa inyong community kung saan meron pong regular na fellowship. Amen. Meron pong accountability, wise counsel, at gaya po na sinasabi ng Biblia, ito po ay idea mismo ng ating Diyos Ama. Amen. It's found in Acts chapter 2 verse 42 kung bakit kinakailangan po natin magkaroon ng local church. Basahin ko lang po sa inyo ang talatang ito bilang patunay na talagang ang Diyos po nakaisip nito. At hindi po ito gawa-gawa ng tao. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Sino-sino po itong mga nagpatuloy sa pag-aaral ng doktrina ng mga apostoles? Of course, referring to the message of grace. Ito po mga mananampalataya sa panahon pong ito, sa ikalawang kapitulo ng Aklat ng Mga Gawa. And they continue in fellowship, in the breaking of bread, of course, that's communion, and in prayer. So talagang nagpa-function po best yun pong salita ng Panginoon in the context of a local church. So once again, I would like to invite you, kung wala pa po kayong church, find a good church na kung saan ay pinag-uusapan po, ibinabahagi po ng pastor, ang mensahe po ng Ebanghelyo. Pag sinabi natin Ebanghelyo, sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So pag sinabing Ebanghelyo, ito po ay mga mensaheng naka-focus lang kay Kristo. Hindi sa tao. Hindi kay pastor. At hindi kung kanino man. Kay Kristo lang at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen and amen. At kung kayo po'y naghahanap at kayo po'y malapit po sa Las Piñas, meron po tayong church. Yes, it's Solution Grace Church at ang amin pong address ay sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At ako talaga pong unti-unti na po talagang nararanasan po namin ang pagdami ng ating mga kapatiran sa Panginoon. Amen. At gusto po namin makasama po kayo every Sunday. So,
Dito na tayo, pag-usapan na po natin ang ating topic for tonight at sa araw pong ito ay ating aalamin kung lahat ba ng mga Kristiyano ay disipulo at pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano. So, that's our question for tonight. Now, the terms disciple and Christian are related but not synonymous. Pero sa ating pong mga nakagisnan, pag sinabi nating disipulo, automatic yun, Christian. Pero, gaya po na ating sinabi, they are related but not synonymous. Kasi the Greek term for disciple in the New Testament is mathetes. M-A-T-H-E-T-E-S. Come on, say this with me. Mathetes. Pakilagay po sa ating comment section. Pag sinabing mathetes, it is basically, it means student or learner. Sa Tagalog ay mag-aaral. So, pakilagay po sa ating comment section, pag sinabi nating disciple, in Greek, it's mathetes. Basahin po natin ang Matthew 28 verses 19 until 20. Go therefore and make disciples. Ang nagsasalita po dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So yung word po na disciple po dito in Greek, it's mathetes. It basically means student, learner, or sa Tagalog, mag-aaral. Sa Espanyol, estudyante. Ayun. Of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Then verse 20 tells us, teaching them. Bakit teaching them? Di ba sino yung tinuturuan natin? Yung mga mag-aaral, mga students, mga learners. Teaching them, yung them po dito, the disciples, to observe all things that I have commanded you. And law, pag sinabing law, ito po ay hindi apelido. Sinasabi dito ng Panginoon, and behold, I am with you always, even to the end of the age. So, I hope and I pray na yung pong word na disciple, of course, kasi po sa panahon natin ngayon, it's a huge word for churches nowadays. Pag sinabi disciple, parang napakabigat nung ibig po nitong sabihin. But in reality, yung pong word na disciple ay mag-aaral, estudyante, learner. Amen. Sa wikang Griego, mathetes. So mababasa po natin sa John chapter 6 verse 66, parang 666 ano. Makita natin na marami po sa mga disipulo ng Panginoong Hesus ang tuluyan na siyang tinalikuran at nilisan sa Kanya at hindi na po sila sumunod pa sa Panginoon. So, ibig sabihin ng mga disipulo, of course, followers, di ba? Yan po ang alam natin na termino, which is tama naman. So, pwede lamang po silang sumunod at may tendency, pwedeng may possibility na iwan din po nila yung kanilang sinusundan. And this happened to our Lord Jesus Christ Himself. Basahin po natin John chapter 6, verse 66 until 67. From that time, many of His disciples went back and walked with Him no more. Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? So, ang original pong disipulo ng Panginoon na kanya pong mag-aaral, mga matetes niya, ay nasa 70. So, ang natira na lang po ay 12. Pero sabi ni Pedro, kanino pa kami pupunta kung hihiwalay kami sa iyo? Well, that's wisdom. Diba? Na meron pong sinabing ganun si Pedro kung babasahin po natin ang mga sumunod na mga talata. So, ang natira po ay 12 disipulo. Kumonte, From the 70 and then natira po ay 12. At una pong ginamit ang salitang Christian, by the way, sa Biblia, bilang pantukoy sa mga mananampalataya na sila po ay nagsimula sa pagiging disipulo. But this time, in Acts chapter 11 na po tayo. Verse 26. Pag binasa natin ang mga nakasulat dito sa mga gawa, sa aklat ng mga gawa, ibig sabihin natapos na po yung krus. So may nangyari na sa krus ng Kalbaryo na kung saan ay isinakatuparan na po na ating Panginoong Hesus ang pahay at ang kalooban ng kanyang Diyos Ama na magdusa at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para maisakatuparan po yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Amen. At ito po ay naisakatuparan dahil sa kanyang kamatayan. At gayon din po, ang dugo po ng ating Panginoon ay tumigis na sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, ang sino mang nanampalataya po sa Panginoong Hesukristo ay naranasan po nila yung tinatawag na kapanganakang maguli. Or sa English ay born-again experience. Ang tawag po dito ng mga theologians ay regeneration. Amen and amen. Kapag sinabi po ng Biblia na dito na unang binanggit po yung tinawag yung mga disipulo bilang mga mananampalataya. So,
after the book of Acts, mapapansin po ninyo, wala na talagang discipleship na nagaganap because pinapaalam po ng Diyos sa pamagitan po ni Apostol Pablo na yung relasyon natin dapat sa Diyos ay it's more than discipleship lang. Dapat tayo po ay anak niya. Kinikilala natin ating mga sarili bilang anak at siya po bilang ating ama. Basahin po natin ang Acts chapter 11 verse 26. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Pag sinabi po ng Bible na Christian, ito po ay isang taong hindi lamang po basta sumusunod sa Panginoon. Kasi pag sinabi natin disciple, follower of Christ. Pero mas masidhi po, mas mataas po na level yung tinatawag natin mga Kristiyano. Kasi hindi lamang po sila sumusunod sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay sumusunod lang sa Panginoon o follower ka lang ni Christ, may tendency, gaya nung nangyari sa John 6 verse 66, na pwede mong iwan yung sinusundan mo, na tagapagturo mo. Pero kapag sinabi natin Kristiyano, mas mataas na antas na po ito. Ibig sabihin, hindi mo lang sinusundan ang iyong tagapagturo bagkus itinuturing mo siya, ang konteksto po natin, ang ating Panginoong Hesus, hindi mo lang siya sinusundan bilang tagapagturo bagkus kinikilala mo pa siyang Panginoon at sarili mong tagapagligtas dahil tinanggap mo siya sa iyong buhay. Pag sinabi natin Panginoon, hindi na ikaw ay nasusunod. Meron nang nasusunod para sa iyo. So hindi mo lang siya basta sinusundan kasi nga kinilala mo siya at tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas. Dahil naranasan po natin dito, kapag tinanggap natin at kinikilala natin Panginoon at tagapagligtas si Kristo, dito na po sumisibol at isinisilang sa atin yung tinatawag nating kapanganakang maguli. So naranasan natin, according to John chapter 3 verse 7, yung born again experience. Kasi kailangan po nating maipanganak na maguli. It's ito po ay hindi alternative. It's a must. Ibig sabihin, kinakailangan po mangyari po ito para tayo po ay makapiling natin ang Diyos magpakailanman. So, pag sinabi natin born again experience, mantala sa mga theologians po, they call it regeneration. So, Laverne, ano ibig sabihin ng regeneration? Pakita natin sa screen. Pag sinabing regeneration, it's another term for born again experience. It's an act of God where a spiritually dead person, tayo po ito before, nung tayo po ay makasalanan pa because of Adam's sin, it's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So ito po ay pagkilos ng Diyos. Buti na lang, hindi po ito pagkilos natin kasi wala naman po talaga tayong kakayahan na iligtas sa ating mga sarili. Ito po ay pagkilos ng Diyos nung tayo po ay kumilala sa Panginoon Hesukristo na buhay pong maguli yung ating patay na espiritu sa kasalanan sa pamagitan po ng banal na espiritu. Amen. So balikan po natin yung katanungan natin kanina and I pray na mula po sa nilatag ko na sa inyong mga katotohanan ay naintindihan na po natin. Pag sinabing Kristiyano, ito po ay higit pa sa mga tagasunod lang ni Kristo. Yung mga tagasunod, gaya na sinabi ko kanina, pwedeng pwedeng talikuran ng Panginoon. And it happened in John chapter 6 verse 66. Pero kung kayo po'y Kristiyano, hindi ka lang tagasunod. Ikaw ay kinilala mo pa at tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, ibig sabihin, ang nasusunod na sa iyong buhay, hindi ikaw, kundi ang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Amen. So, this time, balikan po natin yung ating question kanina pa. Pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano? Well, this is the answer. Ready na po ba kayo? Pero gusto ko munang hintayin ang inyong mga sagot. Yan. Pakilagay nga po sa inyong, meron pala tayo dito, anong tawag dito kuya? Meron tayong poll question. So, oo at hindi lang. May bumoto na ba? May bumoto na. So, pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano? So, I'll be giving you 2 hours to answer this question. Pakilagay sa ating comment section. What do you think? Sino ang mga sumasagot na po dito? Pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano? Sige nga po, pakilagay yung inyong mga sagot. Okay, sige. Bibilang ako, pakilagay po yung inyong sagot. 5, 4, 3, 2, 1. Parang wala pa ako nakikitang meron na. Okay. Sige. So, alamin natin, ano bang sagot? Well, this is the answer. Pwede. Dahil ang disciple po, ayon sa Biblia, ay mag-aaral lang sa wikang Griego matetes. Ito po yung nilatag ko na sa inyo. So, pwedeng nag-aaral lang po siya. Pero it doesn't mean na meron siyang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Once again,
Let's go back to Matthew 28 verse 19. Go therefore and make disciples. Yung disciples po dito ay matetes. Come on, say this with me. Matetes, which means a student, learner, o mag-aaral sa Tagalog. Of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya nga po sa verse 20, sabi pa ng Panginoon, teaching them, sino yung them? Yung mga matetes. Ano ginagawa natin sa matetes? Tinuturuan. Dahil sila po ay mag-aaral. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, or behold, I am with you always, even to the end of the age. So, bilang mga matetes o mag-aaral, pwede po nag-aaral lang at sinusundan lamang po nila ang katuruan ng Panginoong Hesukristo o yung nagtuturo. And in this case nga po, ang Panginoong Hesukristo. Pero, pwede rin pong walang malalimang ugnayan sa tagapagturo. Di ba? Pwede namang ganun na pagkatapos mong natutuhan yung gusto mong matutuhan, pangkaraniwan, iniiwan na po ng mag-aaral yung kanyang guro. May mga ganong kaso. Teacher-student lang po ang turingan. Now, pwede nating ituring dito, gaya po ni Judas, siya po ay naging kabilang, as we all know, sa 12 disipulo ng Panginoong Jesus. Pero, kailanman ay hindi po siya naging Kristiyano. Yes. Kasi may mga nagtuturo, sabi nila, nag-backslide daw po si Judas, kaya hindi siya naligtas. Well, nung panahon pong siya ay nabubuhay pa, at kasama po ng mga disipulo, wala pa pong born again ng mga panahon yun because hindi pa po nagaganap ang krus ng Kalbaryo. Hindi pa po namamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. So in those days, before the cross, wala pa pong born again Christian, and that includes Judas Iscariot himself. So, hindi po niya kasi hinintay ang Panginoong Jesus sa krus na iligtas po siya. Because ay pinili niyang tapusin po ang kanyang buhay kaysa piliing maging Panginoon at tagapagligtas niya si Jesus sa kanyang buhay. Ang nangyari dito kasi, dahil nga meron siyang kakaibang pagturing sa Panginoong Jesus. Mamaya po, pagyayamanin natin yan. Paano niya sinipat at ano lamang po yung pagkakilala niya kay Jesus ng mga panahong yon. So, ang masama ditong nangyari sa kanya, inunahan po niya ang Panginoong Jesus. Hindi niya po hinintay na maipako sa krus at mamatay ang si Jesus at tanggapin niya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang ginawa po niya, mas pinili po niyang wakasan ang kanyang buhay. Kaya po, hindi po talaga siya naging born again. Siya po ay hindi naligtas. Well, si Judas po, at kung meron pa man siyang kagaya, sila po yung mga tinatawag na mga theologian in the 17th century na mga professors. Come on, say this with me, professors. Yung bang nagsasalita lang, pinoprofess lang po nila. Ito po yung mga professors of Christianity, meaning mga unbelievers pa po sila. Sa po yung mga tinatawag natin mga Kristiyano sa ulo at sa nguso, pero wala sa puso. Uulitin ko po, ito po yung mga professors of Christianity. They only profess yung kanilang pagiging Kristiyano. Mga Kristiyanong tinatawag natin sa ulo lang at sa nguso, pero wala po sa puso. So, ang tawag po sa kanila ay mga professors of Christianity. They call themselves believers of Christ, but in actuality, they have never invited Jesus to be their personal Lord and Savior. Dahil mapapansin po at maobserban po sa mga uri ng ganitong tao, hindi po nakikita yung bunga ng Espiritu Santo sa kanilang buhay, kundi ang nakikita po ng mga tao, even though nasa church po sila, yung hilig ng laman o yung works of the flesh. Mababasa po natin sa Galatians chapter 5 verses 19 until 21. Now, the works of the flesh, ito po yung hilig ng laman sa wikang Tagalog, are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, verse 20, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions. Naku, ito po mga talagang sinusunod pa yung hilig ng laman. Puno-puno pa ng mga selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. At sabi pa ng Panginoong Jesus in Matthew chapter 7 verse 20, therefore by their fruits you will know them. Hindi naman magsisinungaling po ang ating ikinikilos kung kayo po tunay na mananampalataya. Abay, hindi na po magmamanifest po ito. At kung nagmamanifest po ito, hindi po nagtatagal. Pero,
ang isang professors po of Christianity, ito yung mga taong mga tinatawag na Kristiyano lang sa ulo at sa nguso. At talagang magmamanifest po sa kanilang buhay yung sinasabi ng Galatians chapter 5 verses 19 until 21. And then sabi pa ng Panginoong Jesus, once again, by their fruits ye shall know them, in Matthew 7:20. Samantala, yung ikalawang mga tao naman na babanggitin natin, ito po yung mga Kristiyano. So yung kanina binanggit natin professors, pwedeng disipulo lamang po sila, but not necessarily mga Kristiyano na kaagad. Now, yung itong mga Kristiyano naman, tawagin po natin sila mga possessors. Sila po yung nagtataglay at talaga namang nagmamanifest po sa kanilang buhay yung mga pagbabago dahil sila po ay naranasan nila yung tinatawag na born again experience or regeneration. Amen. At talaga naman pong nakikita, nagmamanifest sa kanilang mga buhay yung bunga ng banal na spirito. Amen. At ito po ay mababasa natin, yung bunga na ito na nakikita sa buhay ng mga possessors, sa mga Kristiyanong ito, yung bunga ng Espiritu Santo. Galatians chapter 5 verses 22 until 24 at this time. But the fruit of the Spirit, capital S, the Holy Spirit, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. So tayo po mga mananampalataya kung bakit po nagmamanifest po yung mga mabubuting bunga na ito ng banal na Espiritu. It's because yung atin pong dating makasalanang kalikasan ay kasama na pong naipako sa krus na ating Panginoon, kasama na pong namatay ng Panginoong Jesus at kasama na pong inilibing yung ating lumang pagkatao na nagtataglay ng makasalanang kalikasan. And then, nung nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay kasamang binuhay niya ng Diyos. Kaya po yung pagbabago meron sa atin, yung bago ay kainos. Bagong-bagong nilalang na po tayo. Amen. Pag sinabing kainos, it's a Greek word for new. New but of a different kind. Kakaiba na talaga. Hindi na ikaw yung dating makasalanan. Ngayon ikaw ay bago na. You are now a partaker of God's divine nature. At sabi po ng Panginoon pa in Matthew 7:17, even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Ganun din po sinabi niya, di ba kanina, in verse 20, by their fruits ye shall know them. Kasi hindi naman pwedeng mamunga ng santol ang puno ng mangga. Di ba? At ganoon din po ang puno ng mangga, hindi naman pwedeng mamunga ng banana. Ganoon lang kasimple yon. So kung wala pa po sa inyo ang banal na spirito, automatic yun, magmamanifest po sa inyo. Bagaman sasabihin mo, disipulo naman ako mag-aaral ako ng salita ng Panginoon. Pero kapag wala kayong relasyon sa Panginoong Hesukristo, wala po ang banal na spirito ng Diyos sa inyong espiritu, patay pa rin ang inyong espiritu. Of course, maipapahayag po, makikita sa inyong pamumuhay yung sinasabi ng mga hilig ng laman in Galatians chapter 5 verses 19 until 21. Pero kung kayo naman po ay tinanggap na si Kristo, hindi lang basta sumusunod sa Panginoong Hesukristo bagkus kinilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At syempre pa, ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa iyong born-again spirit, wala po kayo magagawa. Mamumunga po talaga kayo at makikita po sa inyo yung bunga ng Espiritu Santo na nabasa po natin sa Galatians 5:22 until 24. Amen. And once again, sabi ng Matthew 7:17, pakita natin sa screen. Even so, every good tree, take note, every good tree bears good fruit. Kung nasa inyo na pong banal na spirito, of course, makikitaan po kayo ng mabubuting bunga. But a bad tree bears bad fruit. At kung masama po ang puno, syempre, mamumunga po ito ng masamang bunga. That's simple. Amen. So, salungat po sa katuruan ng ating mga nakagisnan, ang tunay na Kristyanismo po ay hindi lang pasunuran. Naririnig ko po ito sa mga tagapagturo sa ngayon na ang buhay daw po ng Kristiyano ay pasunuran. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman po talaga Ang tunay na mananampalataya po, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Kristyanismo ay pagbibigay po ng karangalan o dangal sa ating Diyos Ama sa pamagitan po ng ating buhay. Now, let me give you, para po sa mga first time nating nakakasabay sa ating pag-aaral, yung difference po ng obedience, ito po yung pagsunod na ginagawa po ng mga disipulo lang versus honor. Bigay ko po sa inyo yung meaning po nito.
the difference between obedience and honor. To obey means to do as one is told. So ikaw ay sumusunod laang, sabihin na natin sa mga nanonood sa atin sa mga kababayan natin sa Batangas, sumusunod lamang po tayo. It's because meron po nag-uutos o dahil may kautusan. But to honor means to do even without a commandment. Ito mas maganda. Bilang mga mananampalataya, nagpapasailalim sa biyaya. Kung bakit po tayo nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Yung bang tipong gumagawa ka ng extra mile for God is not because meron pong commandment, but because you believe na sadyang napakabuti ng Diyos na iyong sinasamba. So mas mataas po yung antas ng honor o pagbibigay ng karangalan sa pagsunod lang. Now, yung mga tao po sa ilalim ng kautusan, sumusunod sila dahil pwedeng ganito, natatakot sila sa kautusan. For example, sabi po sa Ten Commandments, thou shall not commit adultery. Marami po ngayong mga tao, marahil, o mananampalataya, disipulo, sumusunod lang dito sa kautusang ito dahil una, natatakot sila dahil po ang kautusan, may kaakibat po itong sumpa pag hindi ka sumunod. Amen. Di po ba? Now, ikalawang dahilan, maaring hindi po kayo sumusunod o maaring hindi kayo nangangalunya dahil walang gusto makipagmangalunya kasama ninyo. Pwedeng ganon. Ikatlo, pwedeng nangangalunya ang isang mananampalataya, ayaw mangalunya na isang disipulo ng Panginoon dahil wala siyang budget para mag-commit na adultery. So, ang bottom line po nito, kaya hindi mo ginagawang isang bagay dahil meron lang utos. Pero ang kaibahan po ng mga tunay na Kristiyano nagpapasailalim sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi ka nangangalunya dahil minamahal mo ang iyong esposo, ang iyong wife, ang iyong hubby. So, mas mataas pong antas yun. Hindi po ba? Kaya mas mataas pong antas ng biyaya. Kasi tayo po, nagbibigay ng honor sa Diyos, pinaparangalan natin ng Diyos kahit walang kautusan. Yes, of course, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Dahil ang nangunguna po sa atin bilang mga mananampalataya, hindi po yung kautusan, kundi po yung banal na spirito ng Diyos. At kapag ito po kinikilala natin na nananagana ang kanyang pagkilo sa ating buhay. Hindi ka lang sumusunod. Yun ang pong ginagawa ng mga disipulo. Sumusunod lang. Followers lang po yun. Because tayo po, higit pa sa pagsunod, tayo po nagbibigay ng dangal sa Diyos pamagitan ng ating mga buhay. Kasi you do extra mile for God, believing na, actually, totoo lang, hindi, yung ating extra mile, ibig ko lang pong sabihin dito, kahit walang utos, sumusunod ka at gumagawa ka ng mabubuting bagay sa Diyos at sa kapwa mo tao. Now, mas mataas po yung antas ng honor kaysa po sa obedience. At ito po yung mga taong, mga tunay na tumanggap kay Kristo. Ito po ay hindi lang basta mga disipulo, bagkus sila po yung mga Kristiyano pa. Amen. So pakita natin ulay, Kuya Aves, yung ibig sabihin, yung difference ng obedience and honor. To obey means to do as one is told. So nakabase lang po sila dahil may nag-utos or may kautusan, kaya sila sumusunod. But to honor means to do even without a commandment. Kahit wala pong kautusan. Kasi tayo po mga mananampalataya. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. At tayo po ay nagbibigay ng dangal sa Diyos, believing na napakabuti ng Diyos. We love because He first loved us. We serve because He first served us. Amen. Gumagawa tayo ng mabubuti para sa Diyos. Kahit wala pong kautusan, kahit wala nag-uutos. Because we believe that His grace is super abounding. Amen and amen. So bilang isang disipulo, pwede po kayong sumunod lang sa inyong sinusundan. Pero kami pong mga Kristiyano, abay, talaga naman mas mataas po yung antas na ating ginagawa para sa Diyos. Nagbibigay tayo ng dangal sa Kanya. Amen. So ito po yung higit pa sa pagsunod. Amen. At sa araw pong ito, ay patuloy po natin pagyayamanin at aalamin po natin ang sinasabi ng Biblia na pwede pa talaga mawala po ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Kasi marami po pa rin sa ngayon, nakikita ko talaga, naobserbahan ko. Pag Sunday, nanonood ako ng ibang mga preaching sa sa online. Sinasabi nila na ang isang taong ligtas daw po ay pwede raw po mawala ang kanyang kaligtasan. So bilang mga mag-aaral, bilang mga matetes, ako I believe ang isang Kristiyano dapat yan disipulo talaga yan. Hindi mo may aalis yan. So pwedeng ang isa pong disipulo ay hindi Kristiyano, pero ang isang Kristiyano, imposibleng hindi maging disipulo. Kasi ang isang Kristiyano, nandun po yung pagnanasa niya na matuto pa at mag-aral ng mga sinasabi at mga pangako sa kanya ng Diyos sa pamagitan ng pag-aaral, pagbabasa ng Biblia. Amen. So bilang mga mag-aaral, alamin po natin itong mga talatang ito. It's found in Hebrews chapter 6, verses 4 to 6 na pangkaraniwan, ginagamit pong panakot ng mga pastor sa mga mananampalataya. Well, mga pastor, kung kayo po nanonood sa ngayon, I pray na
gamitin po itong ating pag-aaral para mabuksan din ang ating isipan na kailanman ay hindi po talaga ito para sa ating mga mananampalataya, itong Hebrews chapter 6 verses 4 until 6. So alamin po natin, basahin po muna natin ang mga talatang ito. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. So sa tingin niyo po, sino po yung mga tinutukoy dito? Mga Christians na o hindi pa? Mga possessors o mga professors lang? Mga Kristiyano sa ulo at puso? Sa ulo at muso, I should say, o mga Kristiyano sa puso? Well, bilang mga estudyante, bilang mga Kristiyano, mga disipulo na nag-aaral ng salita ng Panginoon, you must know how to rightly divide the word of truth. Dapat yung binabasa po natin sa Biblia, alamin natin kung sino tinutukoy. And this time, ang tinutukoy po dito ay mga unbelievers. Pwedeng disipulo lang. At ang pinakamainam po na ehemplo dito, alam niyo kung sino? Si Judas. Yes, si Judas po talaga. Ang pinakamabuting ehemplo po ng Hebrews chapter 6 verses 4 until 6. It is completely possible to have head knowledge lang of the Bible. May mga ganyang tao eh. Ang maalam masyado sa Biblia, head knowledge lang. And the Lord Jesus Christ and still reject Him. Alam lang niya ang Panginoong Hesukristo, pero still, that person rejects the Lord Jesus Christ and doesn't acknowledge Him as his Lord and personal Savior. So, gaya po ni Judas, alam lang niya si Jesus, pero hindi niya kinilala ang Panginoon na tagapagligtas. Kinilala lamang po niya bilang rabbi. Mamaya pa pagyayamanin natin yan. So, sino po yung pinakamainam na ehemplo dito sa Hebrews 6:4-6? Si Judas po. Bahagi po siya ng 12 disciples ng Panginoong Hesukristo. Yes, ang nakalulungkot po na istorya ni Judas Iscariot, bagaman nakasama po niya ang Panginoong Hesukristo at ang mga kapwa niya, mga disipulo, nakita po niya yung samot-sari mga himala na ginawa ng Panginoon, nakapakinig po siya ng pinakamahusay na pagbibigay ng mensahe ng Ebanghelyo, napakagandang mensahe ng Panginoon, pero sa kabila po nito, hindi pa rin po niya itinuring na Mesaya, na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Now, tingnan po natin itong maganda pong pagpapakita ko po sa inyo, pagpapakita ng Biblia na malaking kaibahan. Kasi dito po, habang sila po ay isinasagawa yung huling hapunan kasama ng Panginoon yung 12 mga disipulo, sanabi ng Panginoon dito in Matthew chapter 26 verse 20, basahin ko lamang po sa inyo yung mga talatang ito. Pakita natin, kuya, yung big difference dito. When evening had come, Jesus sat down with the 12. So kasama niya po dito yung 12 disipulo. Now, as they were eating, Jesus said, sabi niya, "Assuredly, I say to you, one of you will betray me." And verse 22 tells us, "And they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to him, Lord, is it I?" So yung 11, nung sinabi dito ni Jesus, "One of you will betray me." Alam niyo, sabi po nung 11, Lord, is it I? Samantala, in verse 25 naman, still with Matthew 26, iba naman po ang tugon ni Judas. At dito pa makikita natin yung dahilan. Bakit na ipagkanulo ni Judas si Jesus? Then Judas, verse 25 ng Matthew 26, who was betraying him, answered and said, "Rabbi, is it I?" Now that's the answer. Bakit po mas madali po niya na ipagkanulo si Jesus, ang Panginoong Jesus? Ay dahil ang tingin lamang po niya kay Jesus, Rabbi, siya ay disipulo lang. So posible, no? Tingin mo lang teacher-student relationship. Wala talagang intimacy. Kung ikukumpara natin dito sa mga 11 disipulo, nung sabi ng Panginoon ay once again na, isa sa inyo ay pagkakanulo ko. Talaga namang nabahala po sila. Wala kang mababasa kay Judas na nabahala po siya. Pero doon sa 11, they were exceedingly sorrowful. At ang sabi nila, Lord, is it I? Now, I hope you see the point kung bakit po talagang kakaiba si Judas. Itong 11, ang tingin po nila, minamasdan nila si Jesus bilang Panginoon, Lord. So, si Judas po, as we all know, bilang bahagi ng bahagi sa 12 mga disipulo, ay nireject po niya. Hindi niya tinanggap si Jesus. Kung ano po yung pake ng Diyos Ama, hindi niya tinanggap. Kinilala lamang po niya bilang rabbi, kasi disipulo lang po. Ang kanya pong turing sa kanyang sarili, sige, nandiyan ka lang bilang rabbi, mag-aaral lang ako sa iyo. And then, pag nakuha ko ng gusto ko sa iyo, of course, as we all know, kagaya po ng sinabi kanina ng John chapter 6 verse 66,
kasama po si Judas na tinalikuran po at hindi na sinundan ng Panginoon. At makalipas po nito, makababasa natin na talaga namang nung ipinagkanulo po niya ang Panginoon, ipinagkanulo niya sa halagang 30 pieces of silver. Mababasa po natin ito sa Matthew 26 verses 14 to 16. Hindi ko na po babasahin po itong mga talatang ito. Alam niyo, nung ibinenta po niya, ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo, o dun sa chief priest, I should say, ng 30 pieces of silver, hindi na po niya pinadagdagan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, mababa po ang pagkilala niya kay Jesus. Ano lang, rabbi lang, teacher lang, at siya ay disipulo lang. So it's possible po talaga, no? Pwede na ang isang disipulo ay disipulo lang talaga mag-aaral, pero hindi po automatic magiging Kristiyano. So si Judas po, ang pinakamabuting halimbawa ng Hebrews chapter 6 verses 4 until 6. Basahin po natin at bibigyan ko kayo ng 5 puntos kung bakit si Judas ang pinakamabuting ehemplo at pinakamainam na ehemplo para maintindihan po natin at sadyang yung Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 ay hindi po talaga isinulat para sa mga mananampalataya, para maibsan na po yung ating mga takot at kalituhan bilang mga mananampalataya. So let's start with the verse 4. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. Now, tignan po natin, si Judas po, he was once enlightened. He knew who Jesus was. Parang ganito po yan, maraming mga tao sa ngayon, napakinggan po nilang ebanghelyo. Ang tawag ko po sa kanila, they were once enlightened. Nabuksan ang isipan nila, nga no, maganda yan. Pero hindi po sila nagpatuloy. Ikalawa, according to verse 4, Judas tasted the heavenly gift. Ang masakit dito, natikman lang po niya. Nag-free taste lang siya. Tasters po ang tawag ko sa kanila, taster. Kagaya ni Judas. Pero hindi po niya nilunok, hindi niya kinain ng lubusan yung kanyang natikman. Now, number 3, Judas partook of the Holy Spirit. Kasi po, once upon a time, he also performed miracles through the power of the Holy Spirit. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 10, verses 1 to 4. Mapakita natin, kuya, bilang patunay na also Judas performed miracles through the power of the Holy Spirit. And when he had called his 12 disciples, yung he po dito, capital H, si Jesus po ito, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Now the names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip, and Bartholomew, Thomas, and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus. Then verse 4, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. So, he partook of the Holy Spirit at nagkakapag-perform din po siya ng miracles. Now, number 4, Judas Iscariot also tasted the word of God, according to Hebrews 6 verse 5, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Now, napakinggan po ba ni Judas yung the best preaching ever? Yes, he heard it from our Lord Jesus Christ. Narinig po niya, namasdan pa niya. Mismo ang pinaka magandang preaching of the word of God, because he was with him most of his time. Nakasama po niya ang Panginoong Hesukristo. Now, talagang nakakalungkot na, no? Basahin natin once again Hebrews chapter 6 verse 5. He tasted the powers of age to come and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Ang masakit pong katotohanan dito ay kapag sila daw po ay tumalikod at tapos po nilang matikman lang at malasap ang lahat ng mabubuting bagay mula sa Panginoon, ito masakit na katotohanan. According to Hebrews chapter 6 verses 4 to 6, imposible na raw po sila maakay pa sa pagsisisi o repentance dahil hiniya na daw po nila ang Panginoong Jesus dahil sa kanilang mga pinaggagawa sa buhay na hindi umaayon sa kilos at galaw ng isang Kristiyano. Kasi pangkaraniwan po, kaya po ang sinasabi natin, huwag po kayong tumitingin sa mga tao. Marami pong tao sa church, hindi po automatic na Christians po yan. Kapag wala pong manifestation ng banal na spirito sa kanilang buhay, huwag na po tayo nagugulat. Now, kung kayo po ay isa po sa mga nararanasan po ninyo itong naranasan ni Judas, wag po niyo i-take for granted ang inyong po mga opportunities. Nakapakinig na po kayo ng mensahe ng biyaya. Pakinggan niyo po yan. Huwag niyo lang tikman. Lulunin niyo po yan. Kasi baka dumating po ang panahon, tumigas ng inyong mga puso. Hindi na kayo mabibighani at mamamangha sa napakagandang salita ng Panginoon. Now, ito po ipinapatotohanan sa atin. Kung kayo po isa sa mga taong ganito, gaya ni Judas,
at talagang magiging darating po ang panahon, magiging imposible na sa inyo ang magsisi at mamangha sa ganda ng salita ng Panginoon. Basahin ko po sa inyo ang Hebrews chapter 6, verse 6 sa Magandang Balita Biblia. Bagaman hindi po ito magandang balita para sa mga taong kagaya po ni Judas. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng mga anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, referring to Jesus Himself. Kasi po kung kayo po ay sinasabi niyong Kristiyano kayo, o sinasabi niyo pang kayo ay, meron pa nga, even po mga pastor ganito, natisod po yung mga unbelievers. Napakalaki po ng ating responsibility. Kasi nagpagamit kayo sa Panginoon or mga members marahil, nandiyan na kayo sa church na yan, pero hindi umaayon nga yung inyong buhay sa isang tunay na binago ni Kristo at nakita kayo ng mga unbeliever, alam niyo, hinihiya po ninyo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At dahil dito, tuloy yung mga tao lumalayo sa Panginoon. These are people that give Christianity a bad name. Talaga namang nagiging katitisuran po sila. They come to church with malicious intentions. May wrong motives po sila. Nakikita nila yung church parang, lalo na yung ibang mga tao, ginagawa lamang po nilang pinagkakakitaan ng church. Now, alam niyo po, matakot po kayo dito. Gaya po ni Judas, hindi po maganda ang kanilang kinasapitan. At importante rin po, isa pang paalala para sa mga pastor, wag po natin ginagamit ang Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 sa mga mananampalataya dahil ang isa pong tunay na mananampalataya, isang tunay na Kristiyano, hindi lang basta disipulo. Pag kayo po'y Kristiyano, nasa inyong banal na spirito, imposible pong mawala ang inyong kalagtasan. Amen. Now, babasahin ko po sa inyo once again itong mga talatang ito at pansinin niyo po itong mga salitang ito. Hebrews 6:4 and 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit, if they, verse 6 na po tayo, fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. So napansin niyo po yung mga words na those, they, them, themselves. Ito po ay mga third person plural pronouns. So sino-sino po ito? Kung ako po yung nagsusulat, kunwari ako yung may akda ng aklat ng mga taga-Hebreo, ibig sabihin, kung kayo po yung kinakausap ko, hindi ikaw to. Yung they, those, themselves, hindi ikaw to. So ibig sabihin, tinutukoy dito yung mga unbelievers. Amen. Dahil pagdating po sa verse 9 ng Hebrews chapter 6 until 12, basahin ko lang po sa inyo, but beloved, sino na tinutukoy dito? Mga mananampalataya, mga Kristiyano. We are confident of better things concerning you. Ngayon, kausap na po nung may akda, ikaw. Sino? Yung beloved, yung mananampalataya. Yes, thanks that accompany salvation, though we speak in this manner, for God is not unjust to forget your. Sino kausap dito? Ikaw na uli. Work and labor of love which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Verse 11, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. Verse 12, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. So mula po kanina, sa verses 4 until 6 ng Hebrews chapter 6, third personal plural pronouns, naging personal pronoun na. That refers to the person you are talking to or writing to. So, beloved na, una, beloved. So, tinutukoy dito, mula verses 9 until 12, mananampalataya na. Amen. Amen. So, dapat malinaw po ito sa atin, mga kapatid, So, may mga nagtuturo po sa ngayon, sinasabi nila na si Judas daw po ay disipulo. Yes, pero hindi po natanggal ang kanyang kaligtasan. Dahil first and foremost, gaya ng sinabi ko kanina, that's before the cross, nauna po siyang nagpakamatay bago po namatay ang Panginoong Hesukristo. So wala pa pong born again Christian ng mga panahong yon. Amen. So si Judas ay hindi po isang ehemplo na isang born again o regenerated na tao o ligtas na tao na nawala ng kaligtasan. Una po sa lahat, hindi po siya talaga ligtas. Bagaman siya po ay disipulo lang. So pwede pala ang isang disipulo ay hindi automatic na Kristiyano. Pwedeng siya ay nag-aaral lang. So balikan po natin yung question natin as we end. Pwede bang maging disipulo ang hindi pa Kristiyano? At ang ating pong solution at the same time answer po natin, opo, pwede pong maging disipulo ang hindi pa Kristiyano. Kagaya po ni Judas Iscariot.
Pwede pong nag-aaral lang siya ng salita ng Panginoon to gain head knowledge na pwede niyang gamitin sa pakikipagdebate. At minsan para may head knowledge siya para pakita niya na marami siyang alam. Ako, marami po akong na-encounter na ganitong tao. Napakamaalam sa Biblia. Naghantong po sa kanya sa kapalaluan. Napakayabang na. At yung pala gusto lang niya mailuklok siya sa isang posisyon para marahil maging senior pastor, maging bishop, o whatever. Pero hindi po kalooban ng Diyos yan. Kasi po ang pagpapastor ay calling din. Hindi ikaw ang tatawag para maging pastor ka, ang Diyos ang tatawag sa iyo. So kung ang balakin mo, kung nag-aaral ka lang at nagigain ka lang na head knowledge para maging palalo, maging mayabang lang, well, hindi po ito masayang karanasan kagaya ni Judas. So yung marami gumagawa po nito para gamitin lang sa pakikipagdebate. So may tuturing po siyang Kristiyano lang sa ulo at nguso, pero hindi po sa puso. Samantala, isang tunay na Kristiyano po ay agarang nagiging isang disipulo. Naniniwala po ako, ang isang Kristiyano, automatic po yan, disipulo yan. Pero hindi po lahat ng disipulo, Kristiyano automatic. Pero ang isang Kristiyano po, automatic po yan nagiging disipulo, nagiging mag-aaral yan. Kasi nagkakaroon po siya ng pagnanasa dahil nasa kanyang banal na spirito, nagkakaroon siya ng pagnanasa na matuto at makilala pa ang Panginoong Hesukristo at ang mga tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ni Apostol Pablo, mabasa ko lang po sa inyo once again, nabasa ko na ito kanina pa nabanggit ko na. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I, sabi ni Apostol Pablo, I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. So ang tunay pong Kristiyano, automatic po yan, nagiging mag-aaral, nagiging learner, nagiging estudyante, nagiging matetes. Why? Because meron siyang desire na matuto pa at matuto pa. Dahil bakit? Gusto niya makilala si Kristo at ang kanyang mayamang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Wow, bakit? Kasi hindi lang para magkaroon ng head knowledge, kundi para maibahagi po niya yung magandang karanasan itong naranasan niya. Dahil bilang isang born-again Christian, bilang binago ni Kristo, gagamitan niya yung kanyang nalaman sa puso, hindi lang sa nguso, hindi lang sa ulo. Gagamitan niya, naramdaman niya sa kanyang puso yung pagbabagong ito para ibahagi po ang kanyang karanasan sa iba pang tao. Nang sa gayon, yung mga makakarinig ay manampalataya rin at tumawag sa Panginoong Hesukristo. At kapag sila po'y tumawag sa Panginoong Hesukristo, hindi po sila tatalikuran ng Panginoon. Sila po ay tiyak na ililigtas din. So ang puso ng Kristiyanong ito ay gusto rin po niyang maligtas sa maraming tao kagaya niya. Amen. At ang tunay pong Kristiyano ay nakikitaan po ng bunga ng Espiritu Santo sa kanyang buhay at pamumuhay. One last verse, Ephesians chapter 5 verse 9. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Amen. Ikaw yan, mananampalataya. Ikaw na disipulo pa. Amen. So kaibigan, nasagot na po natin ang ating katanungan and I pray na marami po sa atin ang nalinawan. So bilang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, automatic po yan. Isa po kayong disipulo. Pero hindi po lahat ng disipulo ay automatic nagiging Kristiyano. Sana nga ganun, ano? Pero maganda po magsimula muna. Tanggapin natin ang ating Panginoon. At mula po doon, dahil naniniwala ka, ang buhay mo'y binago ng Diyos dahil nananahan na ang banal na spirito sa iyong born again spirit, talaga po magkakaroon kayo ng pagnanasa. Ito po yung pagkilos sa banal na spirito na mag-aral at matuto pa tungkol kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen and amen. So kaibigan, gusto ko po kayong imbitahan sa ngayon kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo. At marahil sinasabi mo, oo nga, mukhang disipulo lang ako at wala pa akong relasyon sa Panginoong Hesukristo. I would like to give you this opportunity. Mas mainam po, wag natin gayahin si Judas. Hindi po magandang kanyang kinasapitan. Maganda po, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon ay sa tulong ng Banal na Espiritu, kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tayo po ay magiging mananampalataya, tayo po ay magiging Kristiyano. At yung pong desire, yung pong pagnanasa na tayo po ay mag-aral at matuto, ito po ay hindi kayo ang kikilos para dito, kundi ang Banal na Espiritu. So I would like to invite you to receive Christ as your Lord and personal Savior by praying this prayer and buksan po natin ating mga puso believing that Christ was raised from the dead and then you shall be saved. Pwede po ba yun? Sige po, sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Buksan po ninyo ang inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko ang aking buhay. Wala po akong kakayahan na iligtas ito.
Kaya naman, Jesus, simula po sa gabing ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na ikaw lang ang may kapangyarihan at kakayahan na wakasan ang aking mga kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos. Dahil lang kaloob mong kaligtasan ay inaangkin ko na. At maraming salamat din po sa kaligtasan na hindi na mapapawi kailanman. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Yes, kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, binuksan na inyong mga labi, kalinsabi na inyong mga puso, manampalataya po kayo, ligtas na kayo. At samahan po kami every Tuesday night at 7:30. Mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. And this time, I would like to pray for you, kaibigan. Kung kayo po ay isa ng Kristiyano at gusto ko pong pagyamanin at manalangin po tayo sa Diyos, buksan natin ating mga puso at sabihin natin, Panginoon, gutumin mo aking kaluluwa. Alam niyo po, kung ito po ay ang inyong panalangin, ay talaga naman, ay automatic po yan. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, talagang magkakaroon kayo ng pagnanasa, yung desire na matuto pa at mag-aaral ng salita ng Panginoon. So I'd like to pray for you, kaibigan. Let's pray. Lord, salamat po sa aming mga natutuhan sa gabi pong ito. Salamat for using our program, our Bible study online, na mabuksan namin isipan na bilang mga Kristiyano, hindi lang kami basta tagasunod mo. Bagkus, Panginoon, kami po siyang mga kumilala at patuloy na kumikilala at kinikilala ka at tinatanggap ka sa aming buhay. Hindi lang basta tagapagturo, bagkus aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. At dalangin po namin na pagyamanin mo sa aming mga puso't isipan ang kagutuman, Panginoon, ang kauhawan sa iyong salita. At patuloy po kami mag-aral bilang mga disipulo at matuto na iyong salita. At ang mga tinapos na gawa na aming Panginoon Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. At dalangin ko rin po sa mga kapatid namin marahil sa ngayon sila po may mga pangangailangan sa buhay, trabaho, o sila po mga nakahiga sa banig ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling ko po ang kanila po mga kahilingan. Panginoon, ay binigyan mo na po, Panginoon, ng katuparan. At salamat dahil ang naisin mo sa buhay namin ay maranasan namin ang buhay na ganap at kasiyasaya. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri. At inaangkin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Yes, magandang gabi pa rin po sa ating lahat. Tayo po ay nasa huling bahagi ng ating programa. It's 8:27. Yan pong Tuesday night. Maraming salamat po for joining me. And batiin ko lamang po yung ating mga kaibigan. Parang pag tumataas yung nakikita ko sa cellphone, di na bumababa. Thank you so much for joining me, Brother Antonio Adarlo Baliwag. Salamat din po kay sino pa ba? Sister Fe Mapala. Nakita ko rin bumabati si Sister Noemi, para nakita ko, no? Yes, maraming salamat po Sister Noemi and Brother Rico for joining us tonight. Salamat din kay Sister Lonila Bautista. And sino pa? Nasa baba pa. Yun, maraming salamat po kay Sister Shirley Zara. Miss na namin kayo sa church kasama ni Ate Irene. And good evening din po kay Brother Jake Zilin Pakate. Salamat po sa inyo pagsama. Pinabati rin po natin si Brother Donald Putingan. Asawa ni Sister Mona Lisa Putingan. Kumusta na kaya sila? Hindi natin sila na-meet sa Baguio. Kami po ay nandyan. But we hope to see you soon, mga kapatid. At dalangin po namin na sana, sa kalooban ng Panginoon, ay magkaroon din tayo ng solution with Laverne Ducot Convergence. Gusto niyo po ba yon? Magkaroon tayo ng fellowship. Amen. At binabati rin natin, thank you so much kay Sister Sally Geronimo Rayo. Thank you po for joining us tonight. At every night, kasama po na, every Tuesday night, I should say. At salamat din kay Sister Jackie Alcantara. At I believe kasama rin natin si Brother Makoy Alcantara, ang napakahusay na drummer. At salamat din kay Sister Merly Estacion Pilapil. Kami po ay nakikiramay po sa inyong pamilya. Sister Merly Estacion Pilapil. Kay Brother Ricky Losito. See you on Sunday, bro. And Sister Maria and James Kazui. Maraming salamat po for joining us tonight. Yan, napakarami. And Blessed Day Pastor, sabi po ni Pastor Josh from FBCC Jeddah, Saudi Arabia. Yan.
good evening po sa inyo. Kay Pastor Josh Hardwood. Yan. Matigas na kahoy. Ganda naman ang apelido niya. Ang ganda, no? Pastor Josh Hardwood. Bakit kaya Josh Hardwood? Salamat po for joining us. Siya pa ay nasa ibayong dagat. And it's 8:29 mga kaibigan. Muli po nagpapasalamat po ako and purihin po ang Panginoon sa mga kapahayagang binibigay sa atin. At alam po, bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, salamat po dahil talaga namang kitang-kita ko yung desire po ninyong na matuto. Kasi nga, disipulo po kayo. At sa ngalan po na aking buong pamilya, ni Ate Yani, si Kuya Ave, sa ating technical director, of course, sa aking producer, si Mami Jo. Kasama niyo po kami dito po sa aming home studio. We thank you so much for joining us tonight. At nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. So see you next Tuesday. Bye.